Congratulations sa bagong graduate. Sa mga graduate ng elementary, high school at saka college, guys, congratulations. Nakagraduate din kayo. Lalong-lalo na dun sa mga honor student, no? Na pinaghirapan talaga nilang makuha nila yung honor na yun. Kaya sila na-honor. Congrats din sa mga nag-graduate kahit na pasang-awa lang. Yung mga pasang-awa na yan, kahit pasang-awa lang kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung sa pag-aaral yan, hindi naman natatapos yan ang laban ng buhay natin. Nagsisimula lang ang laban pagka-graduate ka na, pag nag-upisa ka na magtrabaho. Kaya kahit hindi ka honor, kahit nakapasa ka lang dahil sa pangungopia, hayaan mo lang yun, at least nakapasa ka. At least dumiskarte ka para makapasa ka, para makagraduate ka. Tingnan mo ako dati nung ako elementary. Ang aking grade, puro lang line of 7. Tapos mataas lang ang grade ko sa GMRC. Tapos alam niyo ba, may award pa ako, ang aking award, most behaved. Yun yung aking award. Pero mo, puro line of 7 yung aking grade, tapos may award pa ako, most behaved. Tapos nung kagraduate ako nung sa high school naman, ganun din. Puro ganun din ang grado ko, line of 17. Pero nakagraduate nga naman kahit dahil sa diskarte. Kasi kahit hindi ka matalino, basta dumiskarte ka lang ng opya ka sa katabi mong matalino, kaibiganin mo yung mga matalino, makagraduate ka rin. Sa college ganun din, nakapasa rin ako ng college dahil sa pangungopia. Kaya kahit hindi ka matalino, basta madiskarte ka, makapasa ka lang, walang problema yun. Kasi nga sa school naman, hindi naman nag-umpisa diyan, hindi naman diyan natatapos ang laban ng buhay. Natatapos ang laban ng buhay sa graduates pag naghanap ka na ng trabaho. Kaya dati meron akong classmate ng elementary na valedictorian sa ng elementary. Tapos hindi namin siya nakapag-aaral lang kasi kulang sila sa budget, hindi sila nag-aaral, kaya magsasaka na siya. Tapos sa high school din ganun. Kaya kahit hindi ka matalino, basta mag-aral ka lang, sipagan mo lang mag-aral. Huwag kang magbulakbol, pasok ka lang ng pasok, huwag kang mababsit para hindi kayo bagsak ng teacher mo. Kasi ganun ginagawa ko dati. Hindi ako na-absent sa pasok lang ako ng pasok, kaya kahit hindi ako matalino, ang teacher na hawa sa akin, kaya ako pinapag-graduate ng simula elementary hanggang high school hanggang college. Dito naman nakagraduate na tayo ng college, syempre masasabi natin na mas malamang talaga ng matalino kaysa yung hindi matalino. Okay, nakagraduate na ako ng college. Pero hindi naman ibig sabihin na nakagraduate ka, mataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi nakapagtapos ka ng college, iba pa rin talaga yung nakapag-graduate ka. Kahit hindi ka matalino, pero graduate ka, naka 4 years ka ng college, lumalakas yung loob mo. Kaya yun ang ipapayo natin dyan sa mga estudyante, na kahit hindi kayo matalino, mag-aral lang kayo. Huwag niyong pansinin yung mga kaklase niyong matalino, huwag kayo maingkit, basta kayo dumiskarte kayo kung paano kayo makapasa. Paano kayo makapag-aaral, huwag lang kayong mabsent. Ganyan lang ang gagawin niyo. Kasi pag nakagraduate ka na, malakas ng loob mo. Baka talunin mo pa yan kung valedictorian o kaya yung cum laude sa inyong school. Basta dumiskarte ka lang talaga. Kasi nga, totoong labanan ng buhay niyan. Pag nasa labas ka na, pag nagtatrabaho ka na. Maraming graduate ngayon na matatalino pero hindi naman sila successful. Kasi siyempre pag matalino ka, naghahanap ka ng magandang trabaho. Namimili ka ng trabaho mo kasi iisipin mo matalino ka, graduate ka ng ganitong kurso. Tayong mga hindi matatalino, graduate tayo ng college, kahit anong trabaho papasukin natin yan. Kasi hindi naman tayo matalino. Pag nasa trabaho na tayo, sipagan lang natin. Gamitin lang natin ang diskarte at sipag at tiyaga. Tingnan mo, makakalamang ka din sa matatalino. Ako nga, hindi naman ako matalino, pero sa awa ng Diyos ngayon, lumalaban naman tayo sa buhay, hindi naman tayo nagpapahuli. Kaya kayong mga hindi matalino dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa.